Ngayon ay mayroon po tayong malaking balita na gumagapang sa buong XRP community. Sabi sa ating title ng balita dito mula kay Times Tabloid ay XRP Army reacts as Ripple burns over $500 million tokens. Yan. Habang ang bawat isa po sa atin ay nakatutok sa galaw ng presyo, isang malaking kaganapan ang naganap sa loob ng ecosystem ng Ripple. Ayon po sa pinakahuling report, mahigit $539 million na halaga ng RLUSD stablecoin ang sinunog o inalis sa sirkulasyon sa nakalipas na 30 araw lamang or 30 days. Kaya pasabog po tayo dyan. Para sa marami, ang salitang burn o pagsunog ay nakakaalarma. Agad na nagtatanong ang mga tao, bakit ito ginagawa? Nawawalan ba ng demand ang stable coin ng Ripple? O may iba pang nakatagong dahilan? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang balitang ito kung saan ay titignan natin ang pananaw ng mga eksperto sa community at susuriin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng ganitong klaseng supply management. Kaya maghanda kayo dahil pag-uusapan natin ang mga detalye sa likod ng $539 million na ito. At ang ating pinakaunang tanong ay bakit kailangang sunugin ang $539 million na RLUSD? $539 million worth of RLUSD. Sa nakalipas na buwan, partikular mula June 2 hanggang June 12, nakakita tayo ng isang hindi pangkaraniwang aktibidad. Ito ang pinakamahabang sunod-sunod na araw ng burn streak mula noong inilunsad or inilaunch ang RLUSD noong December 2024. Ang pinakamalaking bagsakan noong June 3 kung saan halos $75.1 million na halaga ng RLUSD ang biglang nawala sa sirkulasyon sa loob lamang ng isang araw. Yan, dito na po papasok ang aking opinion. Sa tingin ko, ang pagtingin sa ganitong kalaking numero ay natural lang na magdulot ng kaba sa mga traders. Pero kung titignan natin ang operational side, ang mga ganitong transaction ay bahagi ng mekanismo ng isang stablecoin. Hindi ito katulad ng pagbenta ng mga investors sa open market kung saan nagpapakita ito ng takot o kawalan ng tiwala. Ang burn mechanism ay isa pong paraan para panatilihing balanse ang supply base sa aktwal na pangangailangan ng market. Ang mahalagang tanong ay kung ang pag-burn ba ay sinyalis ng paghina ng demand o isa lamang itong operational housekeeping na ginagawa ng Ripple para sa kanilang capital management. Sa palagay ko, mas malaki po ang posibilidad na ito ay isang strategic move kaysa sa isang signal ng kahinaan. Ngayon, normal lang ba ang ganitong klaseng capital management? Dito na natin papasok ang pananaw ng isa sa mga kilalang figure sa XRP community, ang software developer na si Vincent Van Gogh. Ayan. Ayon sa kanya, ang nangyayaring burn activity ay hindi dapat tingnan bilang isang negatibong pangyayari. Sa halip ay inilarawan niya ito bilang isang normal na practice sa capital management. Kaya sa aking opinyon, sang-ayon ako sa punto ni Van Gogh dito. Para sa akin, ang pag-unawa po sa cash reserves ang susi. Kapag ang isang institution ay nag-mint ng stablecoin, kailangan nila ng katumbas na pondo na nakatabi. Kung ang pondong ito ay nakatali lang sa isang stablecoin na hindi naman ginagamit sa kasalukuyan, sayang ang oportunidad na gamitin ang cash na iyon sa ibang mas kumikita o mas kinakailangang project. Ang pag-burn ng tokens ay paraan para ma-release o mapalaya ang cash reserves na iyon para magamit sa ibang aspeto ng operasyon. Parang sa isang negosyo,
hindi mo gustong nakatali ang pera mo sa inventory na hindi naman gumagalaw. Mas mabuting gamitin ang kapital sa ibang paraan habang nananatiling available ang opsyon na mag-mint ulit ng RLUSD kung sakaling kailanganin na ito sa hinaharap. Ngayon ay bakit nga ba pinagkukumpara ang RLUSD burn sa benta ng mga crypto whales? Ayan, highlight lang natin yan. Marami ang nagsasabi na ang pag-burn ng tokens ay parang mga whales o malalaking investors na nagbebenta ng kanilang hawak na asset. Ngunit nilinaw ni Van Code na malayo ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang pagbawas sa supply ng stablecoin ay hindi nangangahulugan na may sell pressure sa mismong XRP token. Ito naman ang masasabi ko dyan. Ang punto po rito ay napakahalaga. Minsan ang mga tao ay nagkakaroon po ng confusion sa pagitan ng market sell-off at saka stablecoin supply adjustment. Kapag ang isang whale ay nagbebenta ng XRP, direktang naapektuhan ang presyo ng asset sa market. Pero kapag ang Ripple ang nag-burn ng RLUSD, inaayos lang nila ang dami ng stablecoin na nasa sirkulasyon. Kaya sa aking tingin, ang mga nagpapakalat ng balita na ito ay sign ng weakness para kay XRP ay hindi po nakakaintindi sa technical na proseso ng RLUSD. Hindi ito indikasyon na humihina ang tiwala sa XRP ledger. Ito po ay simpleng adjustment sa supply chain ng kanilang stablecoin na nagpapakita lamang na marunong silang mag-manage ng kanilang yaman at liquidity. Ngayon, may problema ba sa demand para sa RLUSD? Hindi po lahat ay naniniwalang normal lang ang nangyayari. Highlight lang natin ito. Isa pong community member na si Sex Khan ay nagbigay ng mas maingat na pananaw. Sinabi niya na bagamat fascinating o kahanghanga ang active management ng Ripple sa kanilang stablecoin, ang laki ng halagang na-burn ay nagtatanong sa atin kung sapat nga ba ang demand na sumusuporta sa mga naunang inisyo na RLUSD. Yan, dito naman papasok ang aking opinion dyan. Sa bahaging ito, naiintindihan ko ang pag-iingat ni Sex Khan. Bilang mga tagamasid or observer dito sa market, normal lang na maghanap ng transparency. Hanggat hindi po naglalabas ng opisyal na pahayag ang Ripple kung bakit kailangang mag-burn ng $539 million, mananatiling speculative ang mga usapan. Pero kung titignan natin sa mas malawak na perspektibo, ang pagiging maingat ay hindi po masama. Ang pagiging cautious ay parte ng pagiging matalinong trader. Gayunpaman, sa tingin ko, hindi rin natin dapat i-assume agad na lack of demand ang dahilan. Maaari rin namang ang mga institusyong gumagamit ng RLUSD ay nakumpleto na ang kanilang mga project o transaction kaya ibinalik na ang liquidity sa Ripple. Ang liquidity requirements ay madalas nagbabago at ang burn na ito ay maaaring reflection lamang ng natural na paggalaw ng capital sa loob ng mga institusyong gumagamit ng kanilang system. Ngayon, ay ano naman ang dapat nating asahan sa susunod? Habang patuloy po na nagdi-develop ang RLUSD sa loob ng ecosystem ng Ripple, asahan nating magiging regular na bahagi na ito ng ating pagbabantay. Ang mga mint at burn activity ay nagsisilbing clues kung ano ang direksyon ng adoption at kung gaano karaming liquidity ang kinakailangan ng mga institution. At dito naman po papasok ang aking opinion dyan. Sa aking pananaw, ang susunod na buwan ay magiging crucial o napakahalaga para makita natin kung magkakaroon ng stabilization sa supply ng RLUSD.
Kung makakita tayo ng paghinto sa sunod-sunod na burn, maaaring ang ibig sabihin nito ay nakahanap na ng equilibrium o balanse ang Ripple sa kanilang supply. Para sa atin, ang mahalaga ay manatili pong updated sa mga ganitong on-chain data. Hindi natin kailangang mag-panic sa bawat burn na makikita natin. Ang pag-unawa sa operational decisions ay nagbibigay po sa atin ng edge kumpara sa mga taong nag-react lang batay sa emosyon. Ang Ripple ay isa pong dambuhalang institution. May mga plano po sila na hindi natin agad nakikita sa unang tingin. Kaya ang masasabi ko po ay obserbahan lang natin ang trend, basahin ang mga ulat mula sa mga eksperto at huwag pong kalimutang i-verify ang mga impormasyon. Sa kabuuan, ang pag-burn or pagsunog sa $539 million na RLUSD ay hindi isang simpleng pangyayari. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat stablecoin ay may mga real-world na decision sa finance na nangyayari. Ang aktibong pag-manage ng supply ay maaring maging sinyalis ng isang healthy at well-managed na ecosystem. Bagamat may mga katanungan tungkol sa antas ng demand, malinaw na ang mekanismong ito ay ginagamit para sa liquidity efficiency o pagiging efficient sa paggamit ng pera. Naniniwala ako na ang susi para sa ating mga kasali sa XRP Army ay ang patience at saka critical thinking. Huwag agad magpadala sa mga headline na nagsasabing Ripple is weak o Ripple is failing. Sa halip tingnan natin ang malalim na kwento sa likod ng mga numero. Ang mga institution ay gumagalaw sa paraang iba kaysa sa atin at ang ganitong klaseng burn activity ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa mas malalaking oportunidad sa hinaharap. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.